Hi guys! Welcome back again to our channel. For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano naman nakarating dito yung asawa ko as an open work permit holder. So, una, ano nga ba ang OWP or Open Work Permit here in Canada? Base sa nabasa ko sa website, ang sabi doon, ang Open Work Permit daw refers to a work permit which is not tied to a single employer or location. This means that a foreign national with a valid open work permit may work for multiple employers in multiple locations throughout Canada. At ang mga entitled naman para makakuha ng open work permit ay yung mga spouse or common law partner ng mga temporary foreign workers or international students. And I just wanna share a brief story kung paano naman kami nagkakilala ni husband. At suddenly, ay bigla na lang din siyang sumunod sa akin dito sa Canada. So nagkakilala pala kami ni Javi guys sa Oman. So parehas kami ng trabaho doon sa Oman. Nag-work din siya sa McDonald's. At while I'm processing my permanent residency program going here in Canada guys, hindi talaga siya kasama doon sa mga applications ko. So nung na-approve yung visa ko, kung paano naman siya makakasunod sa akin dito sa Canada. Although marami namang paraan, pero ang pinaka-best way para makasunod siya agad sa akin dito sa Canada ay magpakasal kami sa Oman. 1 week lang ata bago yung flight ko going here in Canada, or nagpa-schedule kami ng kasal doon sa Sri Lanka Embassy with the consent of both parties. So sa side niya, tsaka sa side ko, which is pumayag naman sila. At dahil nga ayoko rin naman magkamali, at gusto ko sure talaga yung document na makakarating din siya dito ng maayos, kaya naman nag-decide kami na mag-mercan na lang din siya. So dumating ako dito ng May 2022, at ang sabi sa akin ng mercan ay kailangan ko daw munang maka 2 months na nagtatrabaho dito sa Canada. Payslip, at least good for 2 months bago kami makapagsimula ng process ni Aki papunta naman dito sa Canada. So, May ako dumating. By June, hindi pa naman sinisimulan yung process niya, pero inuumpisahan na namin para mag-gather na namin yung mga documents na kailangan ni Aki. At ang mercan, nanghingi sila sa akin ng additional 1,800 Canadian dollars para naman sa process ni Aki. The rest noon, yun na lahat yung binayaran namin. Wala na kaming binayaran pa na additional for mercan. So kung yung makikita nyo sa screen, ito yung mga documents na kinailangan doon sa application process for open work permit of Aki. So sa site ko, ang kinailangan ko lang naman na ibigay sa agency is number 1, yung passport biodata page. The number 2 naman is yung entry stamp in Canada. So yun guys, makikita nyo naman yun sa page ng passport nyo. Pagkapasok mo sa Canada, magbibigay naman sila ng, or lalagyan naman nila ng stamp yung passport mo. And then the third requirements that they ask from me is yung work permit ko. So, yung work permit ko na nakuha ko sa visa officers, immigration, pagkadating ko sa Canada. So, in-scan ko lang din yun at sinend ko din sa agency. Pang-apat naman guys, ito na yung 2 months payslip ko sa current company na pinagtatrabahuan ko. And then, the employment certificate, which is all, lahat naman tayo, magkakaroon nun kung nagtatrabaho ka na sa Canada. And then, nanghingi din sila ng rental agreement or a tenancy contract for you and Aquila to stay when you reach in Canada. So, eto guys, dahil ako pa nga lang yung unang dumating, meron ditong konting pag-uusap doon sa employer ko para mabigyan naman ng rental agreement din si Aki, at pumayag naman yung general manager namin na ilagay yung pangalan din ni Aki dahil ang sabi ko rin naman ay doon magtatrabaho si Aki sa amin. And number 7 guys, proof of funds. So yung proof of funds na hinihingi pala ng agency is at least daw meron kang 10,000 sa bank account mo or sa bank account ng asawa mo. So, kung saan sa inyong dalawa ang meron. So, yung mga kinailangan naman na requirement ni Aki na kinomply niya, so dahil nga under agency yung process ng application namin, syempre si Mercan, mayroon siyang sariling Mercan CV
format. Pangalawang requirement is yung Mercan worksheet. So, ito guys ay tungkol lang naman to sa mga personal information, background declarations, yung mga dependents mo, education, at saka yung history and address mo. So, yun lang yung nakapaloob doon sa Mercan worksheet. Don't worry kasi kung gagawin nyo naman siya ng DIY, i-fill up nyo na lang naman to doon mismo sa application nyo. And then, number 3 is yung Mercan worksheet Annex A. Ito naman guys ay all about travel history, personal history, at saka, again, address. Okay? And then, passport ni Aki, kailangan niyang i-scan all the pages including yung cover. And then, kung mayroon din siyang current and old passports, kailangan ding ma-declare yun. So, sabi dito, scan all the pages including blank, front, and back cover as I said a while ago. Okay? Next is yung birth certificate. Kailangan guys naka-apostille. And then, yung marriage certificate namin, nakuha na rin namin siya just for 1 month lang nung kinasal kami nung May. And dahil nga nagpa-process na kami by June, pina-apostil na din ni Aki sa Oman. Iniwan ko sa kanya yung marriage certificate para mapa-apostil niya sa Embassy of Oman at saka sa Sri Lanka. School credentials, kailangan naka-apostil din yung mga transcript of records. So, it doesn't mean naman guys na kailangan graduate yung person na mag-a-apply ng open work permit. Kasi, mayroon naman siyang maid or principal applicant, which is yung asawa niya. Okay? And then, police clearance. Kinailangan sa amin ng agency ay yung police clearance from Oman. Kasi nga, medyo matagal din si Aki na nagstay sa Oman. Tapos, issued also by the country of birth, another police clearance doon sa Sri Lanka dahil yun yung citizenship niya. Issued by countries which you have lived for more than 6 months after you become 18 years old. So, isa din yun sa mga kailangan na police clearance or police certificate. Next then guys, ay yung certificate of employment. So, kailangan mong i-scan lahat yon at isend din sa agency, or kung nagdi-DIY ka, kailangan mo din isama yun sa pag-upload. Digital photo soft copy only, meaning to say ng TRV, temporary residence visa. So, yan yung kailangan mo ding ibigay sa Mercan, or kung, ayun nga, sa applications nyo, kung nagdi-DIY naman kayo. Siyempre, yung proof of funds or bank statement. So guys, doon sa proof of funds namin, nung time na yon, kailangan ng Mercan or ng agency ng 10,000 Canadian dollars na mayroon dapat laman yung account nyo or 400,000 pesos kung i-convert natin. Pero nung mga time na yon, dahil napakadami naming expenses ni Aki, lalo na sa akin going here, tapos nagpakasal pa kami, pero ang sabi doon kasi, it's either proof of funds or a job offer. So guys, sabi naman doon, hindi naman talaga necessary, lalo na kung naka-DIY lang kayo or magbigay ng job offer or mag-present ng proof of fund, kasi hindi naman siya talaga required. Nagkataon lang na itong si Mercan ay hiningian talaga kami at ayaw nilang i-lodge or i-process yung document ni Aki. Kung it's either of the two, wala kaming maibigay. So, kinausap ko yung general manager namin. Yung general manager kasi namin guys, super bait. So, binigyan niya ng job offer si Aki para makarating dito sa Canada. June 16, 2022, nagbayad kami ng 1,800 Canadian dollars kasi yun yung hinihingi na additional payment ni Mercan aside doon sa binayad ko before, nung nagpa-process ako papunta dito. Kasi guys, yung payment ko na yun is for single person only. For the main applicant only. Dahil wala pa naman si Aki ng mga panahon na yun. And then, nung August 25, 2022, Aki needs to fly going to Sri Lanka for biometrics, guys. So, naka-receive kami ng email noong August 25, 2022 na kailangan daw ni Aking umuwi ng Sri Lanka para doon mag-biometrics. Kasi, sabi ko nga, nung time na nagpa-process kami, pandemic pa din. So, ang hirap pa din talagang mag-process sa Middle East kasi ang tagal pa rin ang usad ng mga papel. So, kailangan umuwi ni Aki para mas mapabilis yung approval niya. And then, nakapag-decide kami na September 6,
Yun na yung biometrics niya sa VFS Sri Lanka. Pero guys, nag-flight siya going to Sri Lanka noong September 5, 2022. Hanggang September 10 lang siya doon. So, meron lang siyang 5 days para maasikaso yung documents na kinakailangan ng after malodge nung requirement mo or after malodge ng application mo sa mismong website ng IRCC. The next day after, doon kami naka-receive ng biometrics instruction letter from IRCC. So, yun yung pinaka number 1 na requirement para makapagpa-biometrics si Aki sa Sri Lanka. So, ano-ano yung mga dadalhin mo para makapagpa-biometrics ka? Una, biometrics instruction letter from IRCC. Pangalawa, original passport. Ito yung for identification na kailangan ng VFS. And then, before going to VFS guys, you need to make an appointment for biometrics. Hindi kayo pwedeng basta pumunta lang doon at dala-dala niyo yung mga requirements niyo. Kailangan niyo ding magpa-appointment. So, may mga number naman doon guys sa VFS. Kung nasa Pilipinas kayo, may number doon na pwede kayong tumawag para magpa-schedule. Kung nasa ibang bansa kayo, ganun din yung process. Or may mga website naman na sila online appointment. February 1, 2023, naka-receive naman kami ng Immigration Medical Examination Request. So, nagbayad siya doon ng 100 Omani Reals or 14,000 pesos. Ang mga dadalhin naman na documents para i-present mo sa doktor ay number 1, original passport. Number 2 ay yung medical instructions na binigay ng IRCC, na ni-request ng IRCC. Number 3, yung medical form. And the last is yung IRCC list of authorized panel physicians dyan sa lugar nyo kung nasaan man kayo ngayon. So, na-lodge siya ng September 5. 6 months na yung nakalipas guys. Nung na-lodge yung open work permit application ni Aki, 35 weeks ang kailangan niyang antayin na processing time for approval. So, on the 6th month, on March, nagkaroon na siya ng open work permit application. Approved. Ito na yung kinongrats na kami ng agency kasi na-approve na yung papel niya guys sa wakas. So, ang kailangan niya para makapag-pastamp ay yung original passport request letter. Doon lang siya guys nagpa-stamp sa Canadian Visa Application Center sa Oman. Kailangan niya ding dalhin yung original passport niya para malagay na yung Canadian Visa or work visa from Canada. Nagbigay lang kami ng ample time sa company niya or sa company namin doon sa Oman para makapag-resign siya. Nung nakita namin na na-approve na siya guys, na-approve na yung application niya, nag-book na kami agad ng ticket. At yung binukong ticket sa kanya, kung ano din yung naging path ko papunta dito. So, from Oman, and then, nag-connecting lang siya guys sa Germany, tapos direct na to Calgary. And then, naka-receive kami ng email from yun yung final deployment instruction na kung ano yung mga dadalhin niya bago siya mag-fly or during the flight. Which is, the number 1 is yung ticket, tapos sumunod dyan yung original passport na mayroon ng stamp with the approved Canada work visa. Tapos yung correspondence letter. Ito yung letter guys na you should be presented to the immigration officer your port of entry in Canada. Pinaprint din sa kanya yung biometrics validity letter. Please be ensured that all the information is correct in the open work permit before leaving the counter. So, siguraduhin nyo rin guys na kapag dumating na kayo sa port of entry doon sa visa immigrations, kapag na-receive nyo na yung mismong open work permit na papel na ibibigay sa inyo ng visa officer, kailangan yung i-check na tama lahat ng nakasulat doon sa papel na yon bago kayo umalis sa counter. So, ano-ano yung mga kailangan yung i-check? Siyempre, kung tama ba na nilagay or tamang spelling ba ang paglagay ng family name mo, even name, date of birth, your gender, country of citizenship, and passport travel document number. And then, make it sure as well na tama din yung pag-issue ng expiry date of your work permit, LAMIA number, or employment location and position. So, yun yung mga kailangan yung i-check kapag bago kayo umalis sa counter ng visa immigration.
Ang work permit na makukuha ng asawa mo ay nakabase sa expiration ng work permit na meron ka. So si Aki guys, nakarating siya dito ng April. Mag 1 year na ako noon bago pa siya nakarating. So 1 year na lang yung naka-indicate sa work permit niya na validity kasi naka-base yung expiration ng work permit na binigay ng visa officer sa kanya doon sa work permit na meron ako. Para sa mga nagtatanong kung magkano naman yung ticket na nabili namin noon, kasi patapos pa lang yung pandemic, mahal pa din yung mga plane tickets na binibenta sa market. Ang nakuha namin guys na ticket for Aki from Oman going here to Canada is 1,911 Canadian dollars. So, yun yung naging process ng open work permit application ni Aki. And I'm so happy kasi sa wakas, nandito na siya at nakarating naman siya agad. Although, may mga circumstances lang talaga na syempre makukompare mo kasi sa Pilipinas guys, nung mga time na yon 2 months lang ang process. Like for example, nag-process ka ngayon ng open work permit sa asawa mo, after 2 months guys, na-approve na agad sila. Whereas yung sa amin, dahil nga galing siya ng Oman at Sri Lankan citizen siya, 35 weeks yung inantay namin para lang ma-approve siya bago siya makarating dito. So mag-iisang taon din bago siya nakarating. But it's worth the wait kasi nung dumating naman siya, may trabaho naman na agad na nag-aantay sa kanya. Thank you for watching and supporting us guys. I hope na yung video na to nakatulong sa inyo para doon sa mga mag-aasawa. Yung iba ay nandito na, lalo na yung mga bagong dating sa Canada at gustong-gusto nang makuha yung asawa or yung pamilya nila kasama na yung mga anak. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo at we'll see you on our next vlog. On the next topic guys, pag-uusapan natin yung mga buhay-buhay namin dito sa Canada. Share din namin sa inyo guys. Kaya keep on watching and stay tuned with us. We'll see you on our next one.